sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, June 25, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ay, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds. Mary Grace Piatos, haharap nga ba bilang testigo laban kay VP Sara Duterte sa impeachment trial? Special report, children in conflict with the law o mga batang lumabag sa batas. Dumoble ang bilang nung taong 2025. Sa ibayong balita, mapaminsalang lindol, yumanig sa Venezuela. Pangulong Marcos nakidalamhati sa mga namatayan. Sa trending, Phil-Canadian nurse John pasok sa top content creators ng Forbes ngayong taon. Sa showbiz, Canadian band na The Muppets pinasaya ang madlang people sa pagbisita sa It's Showtime. At sa palakasan, power team up ni na Alex Ayala at Venus Williams. Kinapos sa quarterfinals ng 2026 Bad Homburg Open sa Germany. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang kontrobersyal na pangalan ang ihaharap ng House prosecution sa impeachment trial bilang testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ay walang iba kundi si Mary Grace Piatos na isa sa mga nakapirma sa resibo ng confidential funds. Inaasahan ng prosecution na siya ang magiging susi sa akusasyon kaugnay sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Pero kung paano nga ba susulpot si Piatos sa trial, alamin sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Isinama ng prosecution panel sa paharaping testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Siya ang umunay tauhan sa tanggapan ng bise na isa sa mga nakapirma sa resibo ng confidential funds na inilantad sa hearing ng Kamara kaugnay sa budget ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa sentro siya nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali, yung pong paggamit ng confidential funds. Una nang inihag ng Philippine Statistics Authority na walang birth, death o anumang identification records sa kanila ang pangalang Mary Grace Piatos, kaya kung paano siya lilitaw sa impeachment trial. Abangan ho natin on how the prosecution will actually undertake this particular aspect of the proceedings. Bukod kay Piatos, inilista ring testigo ng prosecution si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Tugon ng depensa, yan naman prerogatiba ng prosecution kung sino yung mga witnesses nila. So definitely if they're presented, we will be ready to cross-examine them. Bago matapos ang pre-trial conference Huwebes ng hapon, iginit ng prosecution na markahan bilang ebidensya pati ang kahon na naglalaman ng tax records ng bise. Bit-bit ho namin yan from the House going to the Senate. So I think we have every right to mark the box itself. This will provide a most complete picture of the financial profile of the Vice President. Kasi yun po yung mag-serve as a baseline nung pong actual po niyang kayamanan. Dumistansya naman ang impeachment clerk of court sa pagmamarka sa mismong kahon. Is it the first time I'm hearing it? Mag-aayon ang tugon ng depensa sa hiling ng prosecution sa impeachment court sa Biyernes, June 26. Kaugnay naman kung dadalo ang bise, giniit ng depensa na depende ito sa sitwasyon. Pero iginit nilang ang paglahok ng kampo ng bise sa pre-trial conference ay malinaw sa pagharap sa mga alegasyon laban sa kanya. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.
Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang panibagong insidente ng pamamaril sa labas ng kolehiyo ng Pantukan sa Davao de Oro ngayong Huwebes. Ayon sa lokal na pamahalaan, nangyari ang insidente sa labas ng sakop ng paaralan at hindi sa loob ng campus batay sa paunang ulat. Nakikipag-ugnayan na rin ang LGU sa law enforcement authorities at iba pang ahensya para suportahan ng investigasyon. Tiniyak ng lokal na pamahalaan na pananagutin ang sinumang nasa likod ng insidente alinsunod sa batas. Ilang araw pa lang ang nakalilipas nang mangyari ang Tacloban school shooting. Isang tangkang mass shooting o stabbing naman ang napigilan umano ng mga otoridad. Nananawagan naman si Interior Secretary sa publiko na agad na ipaalam sa mga kinauukulan kung may bantang makikita online. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Kung may makita po kayo na kahit anong threat or imminent threat or chatter sa mga group discussions na merong gustong gawing mass shooting or violence to be inflicted, please call 911 and inform right away. Yan ang panawagan ni Interior Secretary John Vic Remulla sa publiko matapos matagumpay na mapigilan ng mga otoridad ang umano'y tangkang mass shooting o stabbing ng isa pang bagong 14 anyos na grade 10 student sa Leyte. Ayon kay Remulla, agad na naalarma at kumilos ang mga otoridad nang matanggap ang tip mula mismo kay Senator Bam Aquino. At 8 o'clock p.m. last night, Senator Bam Aquino called me and to my estimation, he was in Tacloban. He gave me a tip na sabi niya may chatter daw sa Tacloban na mayroon pang isang impending mass shooting na mangyayari sa Leyte. She created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. Ayon kay Senator Aquino, habang nasa Tacloban City noong Miyerkules para personal na magpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng mga nasawi sa pamamaril ng 2 menor de edad sa school sa Tacloban, natanggap niya ang tip at agad itong inireport sa DILG. Lumalabas sa investigasyon na maraming account ang ginamit ng estudyante sa ngayoy deleted post niya. Sa post umano ng bata, nagbanta ito ng pananaksak o pambabaril sa sinuman sa Tolosa Leyte National High School sa mga darating na araw. Habang tumanggi naman umano na makipagtulungan ng bata dahil anila sa takot na maparusahan. Tumanggi rin anila ang mga magulang ng bata na magbigay ng impormasyon. Ang nakikitang motibo ng mga otoridad. There are several motives behind this, namely the incident arose from, this is according to the investigation, the incident arose from Jasmine's personal and family issues. Ayon pa kay Remulla, wala umanong ebidensya ng pagpaplano at wala ring access sa anumang firearms ang pamilya ng menor de edad. Tiniyak naman ng Department of Education Region 8 na binabantayan na nila ang seguridad sa paaralan. Hindi namang kinasuhan ang bata. Samantala, nire-rekomenda ni Remulla sa Kongreso na ayusin at pagtibayin ang rules and regulations sa gun ownership. Wala kaming ma-charge dahil bitin ng batas. Sa kaso naman ng 14-year-old na suspect sa Tacloban school shooting, tanging malversation lang ayon kay Remulla ang ikakaso sa tiyahin nitong pulis na siyang nangangalaga sa baril na ginamit. Wala aniya kasing criminal liability ang naturang kaso sa batas. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Dumoble sa mahigit 8,000 noong 2025 ang bilang ng children in conflict with the law. Yan po yung mga batang nasasangkot sa krimen. May payo naman ng isang psychologist sa mga magulang sa harap ng mga insidente ng bullying, online violence at peer pressure sa mga eskwelahan. Ang Balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas. Ngayon ang kabataan ngayon, fearless and very bold sila, aggressive sila. Ito ang obserbasyon ng licensed psychologist na si Dr. Lilian Guy sa mga kabataan kasunod ng mga insidente ng karahasan sa loob ng mga paaralan. Binigyan din ni Education Secretary Sani Angara na marami sa mga kabataan ngayon ang exposed sa online violence habang kulang sa gabay ng mga magulang. Ang pinakamalaking factor, tama, family. Kasi yan ang pinaka-root and basic ng isang tao.
Ano ba meron sa family niya? Ano meron sa bahay nila? Anong meron sa environment niya? Ano ang pinanonood niya? Kapag ang bata ay nagiging bully na sa eskwelahan, ito ang payo ng psychologist sa mga magulang. Ang dapat lang talagang gawin, tanggapin. Huwag paluin, huwag bugbugin, alamin, kausapin sila ng masinsinan. Ano ba talaga? Pakinggan natin sila. Alam nyo ba, yung mga bully kadalasan, sila ay biktima sa pamilya nila. Sila ang binubuli, kaya paglabas nila, sila ang nananakit kasi nakikita nila sa bahay eh. Nababahala si Lola Gladys sa mga insidente ng karahasan sa mga paaralan, kaya parati niyang inihahatid ang kanyang apo na grade 9 student sa Batasan National High School. Pag ganyan bully, sabi ko, pag meron ng ganun sa kanya, kailangan sabihin niya kagad sa akin para at least maagapan agad. Ang estudyanteng si Jan naman, may paraan para hindi maapektuhan ng mga bully sa kanilang eskwelahan. Hindi ko na lang po sila iisipin masyado or hindi ko ba lang po sila parang ini-entertain po or masyadong guguluhin para matapos na rin po. Ang mga kabataang edad 10 hanggang 15 ay madaling maimpluwensyahan at madalas na hindi pa lubos na nauunawaan ang bigat ng kanilang mga aksyon. Kaya ayon kay Dr. Guy, Hindi naman kung gaano kadaming oras meron tayo sa anak natin eh. Ang importante lang naman, maparamdam natin sa anak natin na mahal natin sila. At higit sa lahat, patnubay kailangan. Anak, ano yung pinanonood mo? Sige, sali ako, manood din ako. batay sa pagsusuri ng datos mula sa Juvenile Justice and Welfare Council, tumaas ang bilang ng children in conflict with law sa taong 2025 na umabot ng 8,654 na kaso mula sa 4,383 na kaso noong taong 2024. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ipinag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga concerned agency na tukuyin ang ugat ng sunod-sunod na karahasan sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nakatanggap-tanggap ang mga ganitong insidente, lalo na kung mga kabataan ang nasasangkot at nabibiktima. Paliwanag ni Castro. Heartbroken ang Pangulo matapos malaman ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban kung saan 3 estudyante ang nasawi at mga menor de edad ang sangkot. Naiulat din ngayong buwan ang magkakahiwalay na pananaksak sa mga paaralan sa Cavite at Negros Occidental. Giit ng palasyo, dapat tukuyin kung ano ang nag-uudyok sa ganitong karahasan, kabilang ang posibleng impluensya ng mararahas na online games, social media o panggagaya sa nakikitang insidente. Ipinag-utas din ni Pangulo ang lahat ng kailangang hakbang para maiwasan ang karahasan at mas maprotektahan ang kabataan. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplanong gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima. Pinaiimbestigahan sa Kamara ang nangyaring pamamaril sa paaralan sa Tacloban City at iba pang insidente ng karahasan sa mga eskwelahan. Naghain si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ng House Resolution 1157 para atasan ng House Committee on Basic Education and Culture na silipin ang umano'y systematic o systemic factors o mga malalim na dahilan sa likod ng school violence sa bansa. Kasamang nag-akda sina Gabriela Party List Representative Sara Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co, kung saan titingnan ng mga insidente bilang bunga ng patuloy na krisis sa edukasyon, kabilang ang kakulangan sa pondo, silid-aralan, pasilidad, school personnel at mga programang nakatutok sa kapakanan ng kabataan. Dapat ding pagtuunan sa investigasyon ng mental health services, lalo na ang maagang screening at pagkilala sa mga estudyanteng nangangailangan ng tulong. Sa kabila nito, tutol naman si Tino sa panukalang ibaba ang edad ng criminal responsibility, lalo't kailangan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batas, kabilang ang gun ownership laws, child protection measures at mga programang pangkalusugan pangkaisipan sa mga paaralan. Kasama ito sa mga knee-jerk reaction, no, na meron pa ngang isang senador nag-propose gawin daw
10 years old. As young as 10 years old, pwede nang ipakulong. So, barbaric ang ganitong proposal. Siyempre, yung mga 10 years old, wala talagang mga kamuwang-muwang pa yan, hindi pwedeng o hindi dapat na ipakulong. Nasa Philippine Area of Responsibility na ang Tropical Storm Gardo, pero nananatili itong malayo sa kalupaan ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng sentro ng bagyo may layong 1,400 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na 85 kilometers kada oras at pagbugsong umaabot sa 105 kph. Kumikilos ang bagyo pahilagang kanluran sa bilis na 45 kilometers kada oras. Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Mananatiling malayo sa bansa si Gardo at posibleng lumabas ng PAR umaga o hapon ng Biyernes patungo sa South Japan. Samantala patuloy na nakakaapekto ang habagat sa kalupaan at ang dudulot ng matinding pag-uulan at paminsan-minsang bugso ng hangin. Usap-usapan ngayon ng fans ang bagong creative photo shoot ng aktres na si Beauty Gonzalez, kung saan lumitaw talaga ang kanyang kaseksihan at kagandahan sa isang dramatic at artistic concept na may mga arrow. Kahit tapos na ang summer season, agaw eksena ang fierce look ni Beauty sa larawang kuha ni Jeric Sanchez na ibinahagi niya sa kanyang Instagram. At the age of 35, hindi pa rin nagpapahuli ang aktres sa pagpapasilip ng kanyang alindog. Patuloy nga ang pinatutunayan ni Beauty na bukod sa kanyang talento sa pag-arte, isa rin sa hinahangaang celebrity pagdating sa kagandahan at healthy and fit body. Susunod, mahigit 100 katao nasawi sa magkasunod na magnitude 7.2 at magnitude 7.5 na lindol sa Venezuela. At kampanya ng Ayala Williams Tandem sa Germany nagwakas na. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bababa sa 164 ang bilang ng nasawi sa Venezuela matapos tumama ang dalawang magkasunod na malakas na lindol. Pero posibleng tumaas pa ang death toll, lalo't umabot sa capital na Caracas ang pagyanig. Ito ang nakakikilabot na eksena na nakunan ng isang eyewitness mula sa loob ng Simon Bolivar International Airport sa Mayquecia, malapit sa capital na Caracas sa Venezuela. Sa mismong pagtama ng malakas na lindol, Huwebes ng umaga. Nagtakbuhan ang mga pasahero at naghanap ng ligtas na lugar habang gumuguho ang kisame. Sa isang video naman, nagmamadaling makababa ng gusali ang isang residente habang hinahakbangan ang mga nagkabitak-bitak na semento. Ayon sa US Geological Survey, 6:04 nang tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa bayan ng Moron at wala pang isang minuto, sinundan ito ng magnitude 7.5 na pagyanig. Dahil sa lakas at lawak, ramdam ang epekto maging sa Kapitolyo ng Caracas, mahigit 160 kilometers ang layo mula sa epicentro. Central y esencial. Idineklara ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez ang state of national emergency. Ayon sa opisyal, nasa 164 na ang kumpirmadong patay at halos 1,000 ang sugatan. Pero pinangangambahang umabot sa libo-libo ang casualty, lalo't maraming mga gusali ang gumuho at napinsala. Kabilang ang isang pamosong beachfront hotel, mga high-rise na condo at iba pa. Una nang nangako ng tulong ang United Nations at si US President Donald Trump, maging ang kalapit na Latin American countries. Habang nagpaabot rin ng pakikisimpatya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Sa ngayon, double time ang pamahalaan sa pagtugon sa itinuturing na pinakamalakas na lindol sa Venezuela sa loob ng mahigit 100 taon. Kinumpirma ng Ateneo de Manila University na naiuwi na ang mga labi ng Ateneo Blue Eagle student athlete na si Divine Adili sa Nigeria. Ito ay matapos ang ilang araw ng pagkakaburol sa Maynila. Umapela ang pamilya Adili na iuwi ang labi nito para doon na ito maihatid sa huling hantungan. Magugunitang June 8 na sawi si Adili at Rene Baterbonia matapos ang nangyaring trahedya sa isinagawang team building sa Aurora. Binanatan ng Malacanang si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano dahil sa umano'y walang batayang pahayag laban sa administrasyon. Ito'y matapos magbabala si Cayetano sa isang Facebook Live ng posibleng selective justice kung mababaling lang umano ang focus ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara Duterte at maiwan ang investigasyon sa flood control scandal. Buwelta ni Palace Press Officer Claire Castro, tuloy ang galaw ng mga ahensya sa pag-iimbestiga at pagsasampa ng kaso kaugnay ng flood control controversy. Git pa ni Castro, hindi rin kabilang sa agenda ng mga pulong ng Pangulo at ng kanyang cabinet ang impeachment ni Duterte. Tiniyak ng Malacanang na hindi mapipigilan ng impeachment trial o anumang isyong politikal ang trabaho ng gobyerno. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo, kaya lang puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? Si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. Kinasuhan ng cyber libel ni dating Senator Antonio Trillanes sina Senators Alan Peter Cayetano at Rodante Marcoleta. Kasama ang 18 pang dating bodyguards ni dating Representative Zaldico. Inihain ni Trillanes ang reklamo sa Department of Justice kaugnay ng June 4, 2026 hearing ng Blue Ribbon Committee na dinaluhan ng mga dating bodyguard. Ayon kay Trillanes, hindi autorisadong pagdinig ang naturang hearing kaya wala umanong parliamentary immunity sina Cayetano at Marcoleta sa mga naging pahayag doon. Sa reklamo, tinukoy ni Trillanes ang palitan ng mga pahayag sa pagitan ng 2 senador at ng 18 dating bodyguards. Nung Marso, naghain na rin si Trillanes ng cyber libel complaint laban sa mga bodyguard dahil sa press conference nila patungkol sa umano'y maletang perang ibinigay sa kanya at sa iba pang individual, kabilang si ML Representative Leila De Lima. Iniuugnay umano ang mga maleta ng pera sa flood control scam at sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ng Duterte administration. Mariin namang itinanggi ni Trillanes ang akusasyon. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila at because of that, wala silang parliamentary immunity. Muli, inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para doon sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpa-file po ako ng kaso sa kanila. Nasabat ng National Bureau of Investigation ang 11 container van ng iligal na sigarilyo sa Cebu City. Tinatayang aabot sa mahigit 2 bilyong piso ang halaga ng mga kontrabandong sigarilyo na walang kaukulang tax documents. Nakikipag-ugnayan ng ahensya sa Philippine Coast Guard at Customs para matunto ng posibleng pinagmulan nito. Samantala, mahigit kalahati ng mga Pilipinong edad 20 hanggang 59 ang umiinom ng alak sa nakalipas na taon. Batay sa datos ng DOST-FNRI na itala rin na halos isa sa bawat 4 na kabataang edad 10 hanggang 11 ang umiinom na rin ng alak, habang umiinom pa rin ng alak ang halos 3
sa mga senior citizens edad 60 pataas. Short but sweet, nagwakas na ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ayala at tennis iconic legend Venus Williams bilang doubles tandem sa Bad Homburg Open sa Germany. Wala pa ang isang araw matapos ang kanilang unang panalo bilang tandem. Tinalo sila ni British player Olivia Nichols at Slovak Teresa Mihalikova sa quarterfinals 6-3, 6-2. Maganda sana ang simula ni Ayala at Williams matapos umabante sa 3-2 sa unang set, pero umarangkada ang kalaban at nanalo ng 4 na sunod na games para kunin ang opening set. Sa ikalawang set naman, mabilis na lumamang sina Nichols at Mihalikova 5-1 bago tuluyang isinara ang laban sa loob lang ng 1 oras at 20 minuto. Dahil dito nagwakas na sa WTA 500 event sina Ayala at Williams na kapwa ring natalo sa first round ng singles. Nakafocus naman ngayon ang atensyon ng dalawa sa upcoming Wimbledon, ang ikatlong Grand Slam ng taon. Good luck at laban lang, Alex! Sa aming pagbabalik, kaway-kaway sa mga batang 90s. The Muppets, pinakiligang madlang people sa It's Showtime. Nationwide concerts saan-saan nga ba? At Phil-Canadian Nurse John, number 28 sa Forbes Top Content Creators ngayong taon. Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z. Pinasaya ng Canadian band na The Muppets ang madlang people sa kanilang pagbisita sa Kapamilya Noontime Show na It's Showtime. Pasabog ang opening sa pagkanta ng kanilang classic hits na When You Say Nothing at All, Stand By Me, Miss You Like Crazy at If Life Is So Short. Ayon sa members ng Muppets na sina Bob, Clint at Dave, masaya silang makabalik sa Pilipinas kung saan patuloy na kumukonekta ang kanilang musika sa Pinoy fans. Pinuri rin ng grupo ang talento ng mga Filipinos mula sa mga nasa entablado hanggang sa mga manonood sa studio. Bukod sa pag-awit, nakisaya rin ang The Muppets sa dance craze na Ooh La La Baby. Nasa bansa ngayon ang grupo para sa Music Travel Love Philippine Tour 2026 na may show sa Cagayan de Oro sa June 26, Cebu sa 27 at dito sa Maynila sa June 28. Kinilala ang Filipino-Canadian content creator na si Nurse John bilang isa sa most powerful influencers ngayong 2026 ayon sa Forbes magazine. Nakuha ni Nurse John o John de la Cruz sa totoong buhay ang ika-28 rank sa listahan ng top 50 creators ng Forbes. Bunsod yan ng kanyang patok na comedy content ukol sa pagiging isang medical professional na hango sa tunay niyang karanasan sa ospital. Mula sa TikTok Reels, dinala na rin ni Nurse John ang kanyang komedya sa entablado dahilan para sumirit sa $7.2 million ang kanyang kabuuang kita. Samantala, top 1 naman sa listahan si Jimmy Donaldson aka Mr. Beast na talagang napagkakakitaan ng internet. Tumataginting lang naman na $300 million ang kanyang naiuwi salamat sa kanyang 800 million plus followers. Ayon sa Forbes, ngayong 2026 ang unang pagkakataon na ang kabuuang kinita ng top 50 influencers ay lumagpas na ng $1 billion mark, patunay ng patuloy na paglago ng content creator economy. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula kay civil rights leader Martin Luther King Jr. Ang sabi niya, dapat nating tanggapin ang walang hanggang pagkabigo, pero huwag kailanman bitawan ang walang hanggang pag-asa.
At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.